Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doktora Benigna Manlapas, isang manggagamot na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Nandito ako ngayon para ibahagi ang isang paksa na madalas nakakaapekto sa kalidad ng ating tulog. Alam niyo po ba na ang pag-inom ng tubig sa maling oras ay maaaring ang tunay na dahilan kung bakit kayo patuloy na nagigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw kahit na hindi naman puno ang inyong pantog? Mukha itong maliit na bagay. Ngunit para sa maraming kagalang-galang na nakatatanda dito sa Pilipinas, ang tahimik na pagkakamaling ito ay ginagawang isang gabi-gabing pakikibaka ang mahimbing sanang tulog. Hihiga kayo pagkatapos ng mahabang araw, umaasang makapagpahinga. Ngunit kapag nagsisimula ng mag-relax ang katawan, bumabalik ang pakiramdam na kailangang umihi paulit-ulit. Ang isip ay pagod, ang mga binti ay tila mabigat, at pagsapit ng umaga, kahit ang mainit na tasa ng kape ay hindi na nagdudulot ng dating kasiglahan. Pero narito po ang magandang balita. Mayroong mas mainam na paraan. Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano uminom ng tubig sa tamang paraan, ayon sa mga sikretong ibinahagi ng mga bihasang urologist upang ang inyong mga gabi ay muling maging mahimbing. Bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung taga saan po kayo nanonood at anong oras na diyan sa inyong lugar. Pakiusap, ibahagi po sa mga komento sa ibaba. Kahit isang maliit na sandali mula sa inyong araw ay malaking bagay na para sa akin. At kung makita ninyong nakatutulong ang nilalamang ito, pakipindot ang subscribe button para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na simpleng tip na makapagpapabago ng buhay. Ang natural na pagbabago sa katawan. Habang tumatanda pagsapit ng edad 55 pataas, maraming nakatatanda dito sa Pilipinas ang tahimik na napapansin ang isang kakaibang pagbabago sa kanilang mga gabi. Hihiga ng mapayapa, pagkatapos maghapunan, iniisip na madali lang darating ang antok. Pero sa halip, bawat ilang oras, mararamdaman ninyo ang pamilyar na tawag, ang pangangailangang bumangon at pumunta sa banyo. Minsan, isang beses lang, ngunit madalas ay 2 o kahit 3 beses bawat gabi. Maaaring naniniwala kayo na normal lang ito, bahagi lang ng pagtanda. Ngunit ang katotohanan, may mas malalim na nangyayari sa loob ng katawan. At kapag naunawaan ninyo ito, makakahanap kayo ng ginhawa. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay gumagawa ng mas kaunting hormone na tinatawag na vasopressin sa gabi. Ang hormone na ito ay tumutulong sa mga bato, kidneys, na pabagalin ang produksyon ng ihi habang tayo ay natutulog, na nagpapahintulot sa ating magpahinga ng walang abala. Kapag bumaba ang antas ng vasopressin, ang mga bato ay nagpapatuloy sa pagsala ng likido sa parehong bilis kahit sa gabi. Dahil dito, mas maraming ihi ang nagagawa at mas mabilis mapuno ang pantog na gumagambala sa inyong tulog bago pa man handang gumising ang katawan. Kasabay nito, ang mismong mga bato ay nagiging medyo hindi na gaanong episyente. Hindi ito sakit. Ito ay natural na paraan lamang ng pag-angkop ng katawan sa paglipas ng panahon. Ang proseso ng pagsala ay bumabagal at ang balanse ng mga likido ay mas matagal bago umayos. Nangangahulugan ito na kahit pareho ang dami ng tubig na iniinom ninyo tulad ng dati, maaaring hindi na ito maproseso ng inyong katawan sa parehong banayad na ritmo. Ngayon, magdagdag pa tayo ng isang bagay. Ang pantog ay nagiging mas sensitibo.
noong kayo ay mas bata pa. Kayang maglaman ng pantog ng 400 hanggang 500 ml ng ihi bago makaramdam ng pagnanais umihi. Ngunit pagkatapos ng edad 60, maaari na itong magpadala ng senyales kahit na 150 ml pa lang ang nakolekta, katumbas ng halos kalahating baso. At kapag ang senyales na iyon ay umabot sa inyong utak, ang isip ay hindi na makapagpahinga. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Lito mula sa lungsod ng Cebu. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang ang paggising ng 2 beses sa gabi ay dahil lang sa kanyang edad. Itinigil niya ang pag-inom ng tubig, sinubukan ang mga sleeping pill, ngunit walang gumana. Nang sa wakas ay nalaman niyang mas sensitibo lang pala ang mga nerve ng kanyang pantog at hindi sira, nakaramdam siya ng malalim na ginhawa. At sa ilang pagbabago lamang sa oras ng pag-inom at postura, nagsimula siyang matulog ng mahimbing muli. Kaya, mahal kong kaibigan, hindi lang ito tungkol sa edad. Ito ay ang paraan ng pakikipag-usap ng ating katawan sa atin sa mga bagong paraan. At kapag tayo ay nakinig, ang paggaling ay maaaring magsimula ng dahan-dahan, ng walang takot. Mga karaniwang pagkakamali sa gabi na umaabala sa tulog. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, naniniwala ang mga nakatatanda na ang pag-inom ng maraming tubig ay palaging isang malusog na gawi. At oo, ang tubig ay buhay. Ngunit ang oras kung kailan natin ito iniinom, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay maaaring tahimik na magpasya kung gaano kahimbing ang ating mga gabi. Maaaring tama ang dami ng tubig na iniinom ninyo, ngunit kung iniinom ninyo ito sa maling oras, baka hindi kayo patulugin ng inyong pantog. Una, pag-inom ng maraming tubig. Pagkatapos ng 7:00 ng gabi, isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng malalaking baso ng tubig pagkatapos ng 6:00 o 7:00 ng gabi. Sa oras na ito, ang mga bato ay natural nang bumabagal para magpahinga. Ngunit kapag pinuno ninyo ang inyong sistema ng masyadong maraming likido sa gabi, napipilitang magtrabaho ng husto ang inyong mga bato sa buong magdamag. Patuloy silang nagsasala at nagtutulak ng ihi papunta sa pantog habang gustong matulog ng inyong katawan. Kaya naman, ang mga nakatatanda na umiinom ng 1 o 2 basong tubig kasama o pagkatapos ng hapunan ay madalas na nagigising ng 1:00 o 3:00 ng madaling araw na may pagnanais umihi na tila imposibleng baliwalain. Paghigop ng tsaa, gatas o sabaw bago matulog. Para sa marami, ito ay isang sandali ng kaginhawaan, isang mainit na tasa ng salabat, ginger tea, o isang mangkok ng mainit na sabaw bago matulog. Ngunit ang nakakalimutan natin ay lahat ito ay likido. Kahit na ito ay tsaa, gatas na may luyang dilaw, turmeric milk, o manipis na sabaw ng manok, lahat sila ay nabibilang sa inyong kabuuang fluid intake. At kapag ininom, pagkatapos lumubog ang araw, tahimik silang naiipon sa pantog. Ang resulta ay pareho. Nagagambalang tulog, pagod na umaga, at kung minsan ay pananakit pa ng binti o brain fog dahil sa kakulangan ng pahinga. Ay, pag-ihi just in case. Bago matulog. Mukha itong lohikal kahit na responsable. Ngunit kapag pinipilit ninyong alisan ng laman ang pantog kahit hindi pa ito puno, ang mga nerve sa loob ay nagsisimulang matuto ng maling mensahe. Sa paglipas ng panahon, ang inyong pantog ay nagsisimulang makaramdam na puno kahit na ito ay sangkatlo. 1/3 pa lamang ang laman. Ito ay tinatawag na bladder overtraining at nagdudulot ito ng mga maling tawag
kung saan nagigising kayo sa gabi kahit na wala namang gaanong ihi sa loob. Hindi pantay na paghahati ng tubig sa buong araw. Ang ilang mga senior ay kaunti lang ang iniinom sa umaga at hapon. Tapos biglang naaalala at sinusubukang bumawi sa pag-inom ng mas marami sa gabi. Naglalagay ito ng presyon sa mga bato sa maling oras. Sa isip, karamihan sa inyong tubig ay dapat inumin sa pagitan ng pagsikat ng araw at 4:00 ng hapon. Pagkatapos noon, dahan-dahang bawasan ang pag-inom at hayaang maghanda ang katawan para sa pahinga. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig ay mahalaga rin. Ang pag-inom ng napakalamig na tubig mula sa frigidaire, lalo na sa gabi, ay maaaring makairita sa lining ng pantog. Ginagawa nitong mas sensitibo ang mga nerve, lalo na sa mga nakatatanda na mas mabagal na ang panunaw. Ang maligamgam o room temperature na tubig ay mas banayad sa tiyan at pantog, lalo na pagkatapos lumubog ang araw. Ibahagi ko sa inyo ang kwento ni Aling Teresita mula sa Baguio City. Siya ay 72 taong gulang at sa loob ng halos 2 taon, nagdusa siya sa putol-putol na tulog. Gabi-gabi bandang 2:30 ng madaling araw, nagigising siya na kailangang gumamit ng banyo kahit nakaunti lang ang ininom niyang tubig. Akala niya ay pagtanda lang ito. Ngunit sinabi niya sa akin, "Lagi akong umiinom ng salabat tuwing 9:00 ng gabi. Nakakatulong ito para kumalma ako." Dahan-dahan kong ipinaliwanag na bagamat nakakatulong ang luya, ang pag-inom ng tsaa ng ganoong ka-late ay nagdaragdag ng likido bago mismo matulog. Kaya gumawa siya ng isang pagbabago. Inilipat niya ang kanyang pag-inom ng tsaa sa 6:00 ng gabi at uminom lamang ng 2 lagok ng maligamgam na tubig bago matulog. Sa loob ng 1 linggo, nagsimula siyang matulog ng 5 hanggang 6 na oras ng diretso. Bumalik ang kislap sa kanyang mga mata at sinabi niya, "Hindi ko alam na ganito pala kumilos ang tubig sa katawan ko." Mahal na tagapakinig, ang maliliit na pagkakamaling ito ay hindi ninyo kasalanan. Walang nagtuturo sa atin kung paano ayusin ang ating mga gawi habang tayo ay tumatanda. Ngunit, ngayong alam na ninyo, maaari ninyong bawiin ang inyong mga gabi ng dahan-dahan, matalino, bawat baso. Ang gintong oras. Kailan dapat uminom ng tubig sa maraming tahanang Pilipino, sinisimulan ng mga nakatatanda ang kanilang araw sa isang mainit na tasa ng kape, ngunit madalas ay nakakalimutan nilang uminom ng sapat na tubig sa mga unang oras ng umaga. Pagkatapos, pagdating ng gabi, bigla nilang naaalala at sinusubukang bumawi sa pamamagitan ng pag-inom ng 2 o 3 baso pagkatapos ng 6:00 ng gabi. At nang hindi namamalayan, inihahanda nila ang kanilang sarili para sa isang gabi ng putol-putol na tulog, pagod na mga mata, at hindi mapakaling pag-iisip. Ngunit, paano kung sabihin ko sa inyo na ang kailan kayo umiinom ng tubig ay maaaring kasing halaga ng gaano karami ang iniinom ninyo? Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga bato at pantog ay nagiging mas sensitibo sa timing. Sa araw, ang katawan ay aktibo, mas mabilis ang metabolismo, mas malakas ang bomba ng puso, at mas mahusay ang mga bato sa pagsala at pagbabalanse ng mga likido. Kaya naman iminumungkahi ng mga urologist sa buong mundo, kabilang ang maraming respetadong doktor dito sa Pilipinas, na dapat inumin ng mga senior ang karamihan sa kanilang tubig sa pagitan ng 6:00 ng umaga at 4:00 ng hapon. Ang timing na ito ay nagbibigay sa inyong katawan ng sapat na espasyo upang iproseso ang mga likido
ng marahan na nagpapahintulot sa inyong pantog na ma-empty ng buo bago lumubog ang araw. Nakakatulong ito na bawasan ang paglaki ng tiyan, bloating, suportahan ang panunaw, at higit sa lahat, panatilihing kalmado ang pantog pagdating ng oras na nagsisimula ng maghanda ang katawan para matulog. Sa isip, dapat ay humihigop kayo ng tubig ng dahan-dahan sa buong umaga na may bahagyang mas maraming dami sa paligid ng almusal, kalagitnaan ng umaga at tanghalian. Ngunit kapag lumampas na ang orasan sa 5:00 ng hapon, oras na upang simulan ang pagbabawas ng inyong pag-inom. Hindi ito nangangahulugan na dapat ninyong iwasan ang tubig ng tuluyan sa gabi. Hindi iyon magiging malusog. Sa halip, isipin ito tulad ng pagdidilim ng mga ilaw bago matulog. Dahan-dahang bawasan mula 5:00 ng hapon hanggang 7:00 ng gabi. Uminom lamang ng maliliit na lagok kapag nauuhaw. At pagkatapos ng 7:30 ng gabi, maliban kung ipinayo ng inyong doktor, iwasang uminom ng higit sa 100 ml isang tubig, katumbas ng isang maliit na baso. Ngayon, baka maisip ninyo, paano kung umiinom ako ng gamot sa gabi? Maraming nakatatanda ang niresetahan ng mga tableta para sa presyon ng dugo, diabetes, o pananakit ng kasukasuan. At oo, kailangan nito ng tubig. Sa ganitong mga kaso, ang pinakamahusay na diskarte ay inumin ang inyong gamot na may ilang lagok lamang, sapat para makalunok ng komportable ngunit hindi hihigit sa kailangan. At kung nauuhaw kayo dahil sa inyong gamot, subukang uminom ng 1 kutsara ng room temperature na tubig bawat ilang minuto sa halip na 1 buong baso ng sabay-sabay. Mayroon ding gawi ang maraming senior na tahimik na ginagawa, ang pag-inom ng tubig just in case bago matulog. Iniisip ninyo, iinom ako ng kaunti para hindi ako mauhaw mamayang gabi. Ngunit ang gawin na ito, bagamat mabuti ang intensyon, ay madalas na dahilan kung bakit napuputol ang inyong tulog ng 2:00 ng madaling araw. Sa halip, subukan ang ibang bagay. Umupo ng mahinahon sa loob ng 5 minuto bago matulog. Ilagay ang 1 kamay sa dibdib, ang isa sa tiyan, huminga ng malalim at banayad sa ilong, ilabas sa bibig. Pinapakalma nito ang inyong nervous system at binabawasan ang mga maling senyales mula sa pantog. Maaari nyo ring dahan-dahang masahihin ang ibabang bahagi ng tiyan ng paikot clockwise upang ma-relax ang lugar ng tiyan. Ibahagi ko ang kwento ni Mang Roberto, 70 taong gulang mula sa lungsod ng Davao. Dati siyang umiinom ng halos 1 litro ng tubig sa pagitan ng 7:00 ng gabi at 9:00 ng gabi. Iniisip na lilinisin nito ang kanyang sistema at makakatulong mag-detox magdamag. Ngunit binayaran niya ang halaga ng 3 beses na pagpunta sa banyo gabi-gabi at mga umaga na mabigat at mabagal ang pakiramdam. Nang palitan niya ang kanyang routine, pag-inom ng 70% ng kanyang tubig bago mag 3:00 ng hapon at nilimitahan ang kanyang pag-inom sa gabi sa 1 maliit na baso lamang ng 6:30 ng gabi, ang pagkakaiba ay kapansin-pansin. Pagkatapos ng 2 linggo, 1 beses na lang siyang nagigising sa gabi. At sa loob ng 1 buwan, natutulog na siya mula 2:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga nang walang abala. Mahal na nakatatanda, ang solusyon ay wala sa pag-inom ng mas kaunti. Ito ay nasa pag-inom ng mas maaga. Sa pagbibigay sa inyong katawan ng tamang timing, pinapayagan ninyong gumana ang inyong mga organ ng may kapayapaan at ritmo. At iyon naman ay nagbibigay sa inyong isip ng regalo ng hindi naaabalang pahinga. Mga pagkain sa gabi na dapat bantayan.
Sa maraming tahanang Pilipino, ang hapunan ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang tahimik na sandali ng kaginhawaan, madalas na ibinabahagi sa mga mahal sa buhay pagkatapos ng trabaho sa maghapon. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang kinakain natin sa gabi, at higit sa lahat, kung kailan tayo kumakain, ay maaaring tahimik na magpasya kung gaano kahusay ang ating pagtulog sa gabi. Pagkatapos ng edad 60, ang katawan ay nagiging mas sensitibo sa ilang mga pagkain, lalo na sa mga nakakaapekto sa ating panunaw, hydration, at paggana ng pantog. Mga masasabaw na pagkain. Kunin natin bilang halimbawa ang mga pagkaing may maraming tubig tulad ng sinigang, tinola, o kahit isang mangkok ng manipis na sopas. Tila magaan at madaling tunawin ang mga ito. At totoo naman, ngunit kung kakainin sa tamang oras lamang. Kapag kinain malapit sa oras ng pagtulog, gumaganap sila bilang mga nakatagong mapagkukunan ng likido na pinupuno ang pantog ng paunti-unti. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman sa una, ngunit sa loob ng ilang oras pagkahiga, magsisimulang bumulong ang inyong pantog. Pagkatapos ay mamimilit hanggang sa gisingin kayo ng tuluyan. Mga inuming pampakalma sa gabi. Ang mga herbal tea, gatas na may luyang dilaw, o kahit isang maliit na tasa ng kape na may gatas ay maaaring makatulong sa inyong mag-relax pansamantala, ngunit ang nilalaman nilang tubig ay mabilis na nakadaragdag sa bigat ng likido sa gabi. Ang ilang mga inumin tulad ng green tea o salabat ay nagsisilbi ring banayad na diuretics na nangangahulugang hinihikayat nila ang inyong mga bato na gumawa ng mas maraming ihi. Para sa mga nakatatanda, ito ay nagiging isang tahimik na cycle. Umiinom kayo para kumalma, ngunit nagigising naman kapag dapat nagpapahinga ang katawan. 3. Mga prutas at gulay na mataas sa tubig. Ang ilang mga prutas at gulay ay nangangailangan din ng maingat na timing. Ang hilaw na pipino, hiwa ng kamatis, pakwan, at maging ang orange juice ay maaaring mukhang malusog, at sila nga, ngunit bago lumubog ang araw. Ang mga ito ay mayaman sa tubig at natural na mga acid na nagpapataas ng pagiging sensitibo ng pantog sa mga nakatatanda. Maraming mga senior ang nakakaramdam ng bigla ang pagnanais na umihi pagkatapos kumain nito, lalo na kung kinain kasabay ng hapunan o bilang merienda sa gabi. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Cardo mula sa Quezon City. Siya ay 62 taong gulang at dati ay nasisiyahan sa isang malaking hilaw na salad tuwing gabi na puno ng kamatis, pipino at lemon dressing. Akala niya ay tama ang ginagawa niya. Ngunit bawat gabi ay nagigising siya ng 2 o 3 beses para gumamit ng banyo. Pagkatapos lamang niyang lumipat sa steamed vegetables at ilipat ang kanyang salad, sa tanghalian niya napansin ang pagkakaiba. Sa loob ng 1 linggo, nagsimula siyang matulog ng 6 na direktang oras nang walang anumang gamot, nang walang pagbabago sa pag-inom ng tubig. Isang simpleng pagbabago lang, parwo. Maaalat na pagkain. Ang isa pang nakatagong salarin ay ang maaalat na pagkain. Ang pagkain ng pritong papadum at tsara o labis na tinimplahang ulam tulad ng tuyo o bagoong sa gabi ay nagpapataas ng uhaw. Nararamdaman ninyo ang pangangailangang uminom ng mas maraming tubig pagkatapos ng hapunan at muli bago matulog. Ang dagdag na likidong ito, kasama ng tumatandang bato at sensitibong pantog, ay ginagawang halos hindi maiiwasan ang pag-ihi sa gabi. Kaya, mahal na nakatatanda,
Hindi ito tungkol sa pagsuko sa inyong mga paboritong pagkain. Ito ay tungkol sa paggalang sa nagbabagong ritmo ng katawan. Sa pamamagitan ng paglipat ng mga bagay na ito sa mas maagang bahagi ng araw at pagpili ng mas magaan at mas banayad na pagkain sa gabi, pinapayagan ninyong magpahinga ang inyong sistema. At kapag nagpapahinga ang katawan, nagpapahinga rin ang isip. At kapag payapa ang isip, bumabalik ang tulog na parang malambot, tahimik, at nakakagaling na yakap ng isang matalik na kaibigan. Mga simpleng pagbabago sa pamumuhay para sa mahimbing na tulog. Minsan, ang hinihingi ng katawan ay hindi gamot, kundi isang maliit na pagbabago sa gawi na ibinibigay ng may pag-iingat at pasensya, lalo na pagdating sa pag-ihi sa gabi. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Iniisip na ito ay isang bagay na kailangan na lang nilang tanggapin sa pagtanda. Ngunit ang katotohanan ay ang ilang banayad na pagbabago sa pamumuhay ay maaaring magdulot ng tahimik na ginhawa, hindi sa pamamagitan ng presyon, kundi sa pamamagitan ng paggalang sa natural na ritmo ng katawan. 1. Galaw sa umaga. Pagkatapos ng edad 60, bumabagal ang ating sirkulasyon ng dugo at ang likido ay may tendensyang maipon sa mga binti sa maghapon, edema. Ang nakatagong pamamaga na ito ay madalas na hindi nakikita. Ngunit sa gabi, kapag humiga kayo, ang likidong iyon ay gumagalaw pabalik sa puso at mga bato na nagpapataas ng produksyon ng ihi eksakto kung kailan gustong magpahinga ng inyong katawan. Ang isang maikling paglalakad sa sikat ng araw sa umaga, pag-uunat ng mga braso, o kahit na paggawa ng magaan na paggalaw ng binti habang nakaupo sa silya, ay makakatulong sa inyong katawan na ilabas ang likidong ito ng mas maaga. Sa ganitong paraan, mas mababa ang pasanin sa inyong mga bato pagkatapos lumubog ang araw at mas nagiging mapayapa ang inyong tulog. 2. Ang paraan ng iyong pagtulog. Maraming nakatatanda ang natutulog ng nakatisaya gamit ang matataas na unan o mabibigat na kutsyon. Ngunit iminumungkahi ngayon ng mga doktor na ang pagtulog ng nakatagilid sa kaliwang bahagi na may malambot na unan sa ilalim ng ulo at isa pa sa pagitan ng mga tuhod ay maaaring makabawas ng presyon sa pantog. Pinapabuti rin ng posisyong ito ang panunaw at daloy ng dugo na tumutulong sa inyong mga organ na magpahinga nang hindi nagpapadala ng mga maling senyales sa utak. Ito ay isang maliit na pagsasaayos, ngunit marami na ang nakaramdam ng malaking pagkakaiba sa loob ng isang linggo. Trigbitat, damit pantulog at temperatura ng kwarto. Pinalaki ang ating mga nakatatanda sa paniniwalang ang init ay nangangahulugan ng kaligtasan. Ngunit sa klima natin ngayon, lalo na sa mga buwan na maalinsangan, ang pagsusuot ng makakapal na damit, pantulog o pagbabalot sa mabibigat na kumot ay maaaring magpainit ng labis sa katawan. Nagdudulot ito ng pagpapawis, pagkauhaw, at pagtaas ng aktibidad ng bato. Sa halip, subukang matulog sa magaan na damit na cotton at panatilihing mahangin ang kwarto. Marahil ay bentilador lang at manipis na kumot. Mananatiling kalmado ang inyong katawan at tatahimik ang pantog. Arin ang paghinto bago bumangon. At kung sakaling magising kayo sa kalagitnaan ng gabi, huwag magmadaling pumunta sa banyo dahil sa nakasanayan. Huminto sandali. Tanungin ang sarili ng mahinahon, talaga bang puno na ang pakiramdam ko? Kung ang sagot ay hindi, manatiling nakahiga. Huminga ng 5 malalim na paghinga at i-relax ang inyong tiyan. Ang kasanayang ito ay nagtuturo sa inyong pantog na huwag magpadala
ng mga maling alarma. Sa paglipas ng panahon, maaalala ng mga nerve sa loob ng inyong katawan na hindi lahat ng senyales ay nangangahulugan ng pagkaapurahan. Hayaan ninyong ikwento ko si Aling Flora mula sa lungsod ng Iloilo. Siya ay 74 taong gulang at dating nagigising ng 2 beses bawat gabi kahit na halos walang laman ang kanyang pantog. Ngunit nang magsimula siyang matulog ng patagilid, magsuot ng damit na cotton at magsanay ng malalim na paghinga, bumuti ang kanyang pagtulog. Sinabi niya sa akin, "Pakiramdam ko ay naging kaibigan ko ulit ang aking katawan. Kaya, mahal na nakatatanda, ang mahimbing na tulog ay hindi isang luho. Ito ay isang karapatan na naaalala pa rin ng inyong katawan. Hindi ninyo kailangang labanan ang inyong edad. Kailangan nyo lang makinig ng mahinahon at mag-adjust. At kapag ginawa ninyo iyon, madalas tumugon ang katawan ng isang tahimik na pasasalamat sa anyo ng walang patid na nakakagaling na pahinga." Pagwawasto sa mga maling akala tungkol sa pag-ihi sa gabi. Maraming bagay tayong lumaking naririnig mula sa ating mga nakatatanda, kapitbahay, o kahit na mga kamag-anak na mabuti ang intensyon. At sa paglipas ng panahon, ang ilan sa mga ideyang ito ay nananatili sa kaibuturan natin bilang katotohanan. Ngunit pagdating sa pag-ihi sa gabi, ang ilang karaniwang paniniwala ay maaaring tahimik na magdulot ng mas maraming pinsala kaysa kabutihan. Ngayon, dahan-dahan nating linawin ang ilan sa mga hindi pagkakaunawaang ito, hindi nang may takot, kundi may kaalaman at pag-aalaga. Maling akala. Bilang isa, kung mas kaunti ang iinumin kong tubig sa maghapon, hindi ako magigising sa gabi. Sa unang pandinig, ito ay tila lohikal. Ngunit sa loob ng katawan, ibang-iba ang nangyayari. Kapag hindi kayo uminom ng sapat na tubig sa maghapon, ang inyong katawan ay nagiging bahagyang dehydrated. Pagsapit ng gabi, lumalapot ang inyong dugo at napipilitang magtrabaho ng mas mabigat ang inyong mga bato, na madalas ay naglalabas ng biglaang dami ng ihi kapag kayo ay humiga na. Ang katotohanan, ang pag-inom ng tubig sa unang bahagi ng araw, lalo na sa pagitan ng alas 5 ng umaga at alas 3 ng hapon, ay nakakabawas pa nga ng pag-ihi sa gabi, hindi nakakadagdag. Maling akala. Bilang 2, ang pag-ihi ko sa gabi ay dahil lamang sa aking prostate. Bagamat mahalaga ang kalusugan ng prostate, lalo na para sa mga nakatatandang lalaki, hindi lamang ito ang dahilan. Ang mga babae ay nahaharap din sa parehong isyu. Ang katotohanan ay ang isang sensitibong pantog, pagbabago sa pattern ng pagtulog, huling pagkain, at timing ng likido ay lahat pantay na nag-aambag. Ang pagsisi lamang sa prostate ay maaaring makaantala sa iba pang simpleng pagpapabuti sa pamumuhay na maaaring magdulot ng ginhawa. Maling akala. Bilang 3, ang pagpunta sa banyo just in case bago matulog ay nakakatulong. Gaya ng nabanggit kanina, sa paglipas ng panahon, sinasanay nito ang inyong pantog na magpadala ng mga maling senyales. Nagsisimula kayong magising para sa maliliit na halaga na dati ay hindi man lang mapapansin. Ang mas mahusay na diskarte ay pagkatiwalaan ang inyong katawan at pumunta lamang kapag totoo ang tawag. Maling akala. Bilang 4, ang pag-inom ng maligamgam na tubig ng alas 9 ng gabi ay mabuti dahil pinapalamig nito ang atay o nakakatulong sa panunaw. Bagamat ang maligamgam na inumin ay nakakaginhawa, ang huling oras ng pag-inom nito ay nagdaragdag pa rin sa karga ng pantog.
Kung nasisiyahan kayo sa maiinit na inumin, subukang inumin ito ng mas maaga, bandang alas 4 o alas 6:30 ng gabi. Nagbibigay pa rin ito ng benepisyo sa inyong katawan nang hindi ginagambala ang inyong pagtulog mamaya. Kaya, mahal na nakatatanda, ang kaalaman ay hindi tungkol sa pagtanggi sa mga lumang paraan. Ito ay tungkol sa pag-angkop sa mga ito ng may kamalayan. Nakikinig pa rin sa inyo ang inyong katawan kung gaano ninyo ito ginagabayan ng may kahinahunan, ganoon din kalaking kapayapaan ang ibinabalik nito. Minsan, hindi isang mamahaling gamot o isang komplikadong dieta ang nagdudulot ng kagalingan. Ito ay isang maliit, tahimik na pagbabago sa tamang oras. At pagdating sa mahimbing na pagtulog, isa sa pinakasimpleng pagbabago na maaari nating gawin ay sa timing ng tubig. Hindi kung ano ang iniinom ninyo, kundi kailan ninyo ito iniinom. Maaaring mukhang napakaliit nito para maging mahalaga, ngunit para sa napakaraming nakatatanda sa buong Pilipinas, ang isang gawin na ito ay nagbago ng lahat. Hayaan ninyong ikwento ko si Aling Milagros, isang kagalang-galang na 70 taong gulang na babae mula sa Bigan. Dati siyang nagigising ng 3 beses bawat gabi, palaging sa parehong oras, pakiramdam ay pagod, hindi mapakali at hindi sigurado kung bakit naging napakababaw ng kanyang tulog. Naniniwala siyang ito ay edad lamang. Ngunit pagkatapos ay sinimulan niyang inumin ang karamihan sa kanyang tubig sa umaga at huminto sa paghigop ng anuman pagkatapos ng alas 10:30 ng gabi. Sa loob ng 1 linggo, natutulog na siya ng 7 buong oras. Ngumiti siya at sinabing, "Hindi ko alam na kaya pa palang maramdaman ng katawan ko na ganito kasariwa." At iyon ang mensaheng nais kong iwan sa inyo ngayon. Hindi sumuko ang inyong katawan sa inyo. Naaalala pa rin nito kung paano magpahinga, kung paano gumaling, at kung paano bumalik sa balanse. Minsan, kailangan lang nito ang inyong suporta na ibinibigay ng marahan, matayaga, at may pagmamahal. Ang aral. Ang pinakamahalagang aral natin ngayon ay ang pakikinig at pag-angkop. Ang ating katawan ay nagbabago habang tayo ay tumatanda. At sa halip na labanan ang mga pagbabagong ito, mas makabubuti kung aangkop tayo sa pamamagitan ng matalinong pag-adjust sa ating mga nakagawian. Ang simpleng pagbabago sa oras ng pag-inom ng tubig ay nagpapakita kung gaano kalakas ang epekto ng maliliit na pagbabago sa ating kalusugan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito na maunawaan kahit isang bagong bagay, nais ko pong marinig mula sa inyo. Pakitype ang salitang pag-asa sa mga komento sa ibaba. Kung mayroong bagay sa loob ninyo na handa ng magbago kahit sa maliit na paraan, ang isang salitang iyon ay maaaring makahikayat sa iba pang nanonood ng tahimik tulad ninyo. At kung nakita ninyong nakatutulong ito, mag-subscribe po kayo sa channel na ito bilang isang maliit na pangako na mas aalagaan ang inyong sarili. I-click ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang isa pang mensahe na ginawa, lalo na para sa mga nakatatandang tulad ninyo. At kung may kakilala kayo, isang kapitbahay, isang pinsan, o ang inyong kabiyak na madalas magising sa gabi, pakiusap ibahagi ang video na ito sa kanila. Maaaring ibinibigay ninyo sa kanila ang regalo ng mas mahimbing na tulog. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway ang inyong gabi ay maging kasing kalmado ng hanging amihan, at ang inyong umaga ay kasing banayad ng unang higop ng inyong kape sa pagsikat ng araw. Ingat po kayo palagi.